Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng People's Court, ang tanging legal TV talk show na informative na enjoyable pa. Ako po muli ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani at syempre pa, hindi pwedeng mawala ang the one and only Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi Judge! Hi Attorney Al at hello din po sa ating mga kahuntahan. Welcome po to another informative and fun episode of People's Court. Parang hindi ako fun. Okay, ulitin ko. Welcome! Para lang mas fun. To another informative and fun-filled episode of People's Court. Correct. It's me again, ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. At napaka-gorgeous in blue. Oh, diba talaga? Thank you very much. Pero talagang bilis ang panahon, Attorney Al. Matatapos na naman ang July, I know, diba? right? At ilang buwan na lang ay bare months na. Actually, after nito, August na, tapos September na, o diba? Correct. Bakit mo naman kami ni-remind, Judge? Pero tama nga kayo, Judge. I'm sure excited ka sa upcoming months of September. Dapat kinanta ko pala. Do you remember? Ayun. I'm sure excited ka sa upcoming months na September. Oo nga, Oo, lalo na for Barry. Oo. Actually, mixed emotions. Ayoko ng pag-usapan kasi baka mapanggigilan eh. Basta we are all praying for Barry in September na maging successful siya doon. Tsaka na lang po ang further details, mga kahuntahan, pero mag-request po sana ako sa inyo ng dasal para po sa panganay kong si Barry para sa kakaharapin niya sa September na magtagumpay po siya doon sa endeavor na yon. Maraming salamat po. Ayo, we are all pray for Barry, kung ano man yun, ano ba mangyayari sa September. Kunwari, alam mo naman kung ano yun. Siyempre, hindi lang kay Barry, pero especially kay Barry. Ayun. Thank you. Ayan, we are praying for Barry and for those who will be in the same situation as him this coming September. Ayun. Yung mga kabuanan na in September, ganon. So thanks, Attorney Al. And please also pray for the nanay. Yes. Ayan. Grabe yung na mas kaba mo, kinakabahan kaysa sa anak. Yun yung ano dun eh. Nako, diba? Ganon talaga, kailangan siguro naka-sedatives ka, no? Tapos, gigisingin ka na after September. Parang bagay sa'yo yung kanta ng Green Day na Wake Me Up When September Ends. Sige, alam mo ba yun? Wake me up. Wake me up before you go. Hindi. Ay, hindi ba yun? Pero anyway, bago pa kita, total, hindi mo alam pala yung kanta na yun. Wake me up when September ends. Ay, ganon. Ganon. So parang yun yung kanta nga para sa akin. Ano naman, no? So since ako na yung kumanta, hindi na po si Attorney Al. Kasi sa kanya, wake me up before you go. Wake me up before you go. Ganun ba yun? Tama ba yun? Yung kayong lyrics ko? Isa wam naman yun. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Parang ganun. Pero ito nga, wake me up when September ends. Parang dapat yun ang mas ano sa akin. Anyway, magbalik tanaw na lang muna tayo sa most recent episode natin with Prosecutor Miles Ferraren tungkol po sa probable cause versus reasonable certainty of conviction. Roll VTR. Kasi ang preliminary investigation, tawag natin sa amin, PI. So kung may reklamo ka, i-PI mo lang. Yes. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. And maraming salamat uli kay Prosecutor Miles for agreeing to be a guest again in our show. Incidentally, mga kauntahan, right after that episode came out, naglabas ng bagong guidelines ang Department of Justice patungkol sa preliminary investigation. Kaya abangan nyo po soonest ang future episode natin on that. In the meantime, Judge, ano ang takeaway or reminder mo para sa ating mga kauntahan tungkol sa episode na yun? Ayun. Attorney Al, thank you for that. Pero gusto mo nang
magpasalamat din ulit kay Prosecutor Miles for agreeing to be returning guest in our show. At yung husband niya ay ini-invite din natin, si Attorney Adrian. So, Attorney Adrian, humanda ka na. Pero ano niya kasi couples edition daw. So, for February, yan, inaano ko na sa'yo. Anyway, so dun sa, i-emphasize natin ay kung ano nga bang reasonable certainty of conviction. Kasi isa yan dun sa naging, parang concern dito, which according to Section 2 of DOJ Circular Number 16, dun kasi siya dinefine, dun sa DOJ Circular Number 16. There is reasonable certainty of conviction when a prima facie case exists based on the evidence at hand, including but not limited to witnesses, documentary evidence, real evidence, and the like. And such evidence on its own, and if left uncontroverted by the accused, shall be sufficient to establish all the elements of the crime or offense charged, and consequently warrant a conviction beyond reasonable doubt. So parang sa umpisa pa lang, dun pa lang, preliminary investigation stage pa lang, ang mindset na ng prosecutors ay tignan kung yun bang ebidensyang inilatag sa kanila ng private complainant, ay enough to secure a conviction. Kasi nakalagay doon, if unrefuted by the accused. So bubusisiin na nila yon na eto ba, sapat na ba to ensure a conviction? Kung ako bang magpo-prosecute nito at eto ang ebidensya ko, ma-establish ba nito ang mga elements? So, parang medyo may doon sa... Parang nagiging judge na, di ba? Para based ba sa ebidensya, makukonvict na natin ito? Oo. Ayun. So, yun yung isa doon sa parang natin doon sa reasonable certainty of conviction. So obviously, mas mataas ang nito, na standard nito doon sa former standard of probable cause. So yun yung natin sa reasonable certainty of conviction. What about you, Attorney Al? Actually, Judge, karugtong ng sinabi nyo, akala ko ikaw na magdi-discuss rin ng probable cause. Hindi, parang binigay ko na sa'yo. Para lang din. Salamat ha. At least binigay ko naman ako tira-tira. Anyway. Tira-tira talaga. Hindi, parang maganda yung yung comparison and contrast. So, sa akin si reasonable certainty of conviction. Sa'yo naman. Syempre, mas mataas ang standard mo. Ganon. Oo, di ba? So, dito ako sa mas mababa ang standard. At ito yung takeaway, yung probable cause. Yan. Ang probable cause ay ang dating pamantayan ng mga prosecutors sa PI. Preliminary investigation po, hindi po ako nagmumura. PI stage. Yes, kasi yun ang tawag natin PI. Ayan, so, significant to note is the 2021 definition and discussion that the Supreme Court made in the Halandoni cases. So, ang sabi ng Supreme Court, probable cause is defined as the existence of such facts and circumstances as would only excite the belief in a reasonable mind acting on the facts within the knowledge of the prosecutor that the person charged was guilty of the crime for which he was prosecuted. And quoting Galario versus the Office of the Ombudsman, sinabi rin ng Supreme Court na a finding of probable cause needs only to rest on evidence showing that more likely than not a crime has been committed at merong enough reason to believe that it was committed by the accused. Hindi nga raw kailangan base on clear and convincing evidence of guilt, neither on evidence establishing absolute certainty of guilt. Ano yung sinabi mo kayo na? Reasonable certainty of guilt. So, a finding of probable cause merely binds over the suspect to stand trial. Hindi for conviction purposes but only for trial. There is no need for a pronouncement of guilt. The term does not mean actual and a positive cause, nor does it import absolute certainty. Sabi ng Supreme Court, it is merely based on opinion and reasonable belief. Probable cause does not require an inquiry into whether there is sufficient evidence to procure a conviction. At yun yung itong last statement talaga ang crucial, Judge, kasi parang with the new standard of reasonable certainty of conviction, parang hindi na nasunod yung last statement na yun kung may sapat bang ebidensya para mag-convict. Yun na nga Diba? So, yun nga parang with that definition, tapos nagkaroon nitong reasonable certainty of conviction, parang naiba na talaga. Naiba na. But at any rate, especially with the newly signed 2024 DOJ NPS rules, hindi lang nga pala guidelines, rules ito, on preliminary investigations and inquest proceedings, yun na ang bagong norm. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
Yun na. Correct. Hindi na Para probable raw- cause, no? Oo, para raw masiguro na yun lang mga kaso na may strong foundation will proceed to trial. Ayun. Survival of the fittest or only the strong ang peg. O, diba? Only the strong will survive. Oo, Anong to? ganon. Zombie apocalypse? O, diba? Ganon? Parang Oo. ganon. Sa tingin mo, you will survive the zombie apocalypse? Ako? Oo. Siguro. Oo, panood ka ulit ng The Walking Dead. Lahat ng episodes. Hindi, yung zombie ako, ano nga to? Zombie Land. Kasi may mga Zombieland. rules Oh, yeah. dun Tsaka eh. yung maganda, mas funny kasi yun, di ba? yun. Sina Woody Harrelson. Pero tama nga, di ba? Pero actually, mas mabuti talagang magkaroon tayo ng episode niyan. Kasi tingnan din natin kung paano maapektuhan yung kanilang criteria. Yes. Diba? Kasi katulad nga sinabi ni Prosek Miles, siyempre meron na siya mga elements na titingnan, ganyan. So check. But with the new rules, meron pa bang additional na pag-check o gano'n. Tapos merong case building. So in addition to case building, may nabago ba? Ganon. Kaya So we'll see abangan how yan. the procedure is actually implemented. Yes. Okay, so mga kauntahan, kung hindi nyo napanood ang episode natin on reasonable certainty of conviction and probable cause with Prosecutor Miles or any of our previous episodes, or di kaya ay gusto nyo panoorin uli, ang lahat ng episodes natin ay ina-upload sa FB page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang po ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. And sana po lahat ay naka-like and follow na sa FB page and naka-subscribe sa YouTube channel ng People's Court. Tama. At syempre po, bukod po sa panonood, please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan, at kakilala nyo po na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na nga po sa mga law students at mga nagre-review para sa bar, no? At miyembro po ng lupon sa barangay, among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV, hopefully, tuwing Sabado na 7 p.m. Kasi si Mami, nag-message siya, nag-aabang kami, tapos yung previous episode na ipalabas. Ayun, ganun po talaga. Ang point doon is, huwag nyo napatayin yung TV. Abangan nyo na lang talaga. Kung kailan yung fresh episode. Correct. Ayan. So ideally, nasa One Media Network lang. Huwag niya papatayin. Parang ano lang yan, fitness first. Na hindi nagpapatay ng TV. Correct. Yes. Lagi nakatutok sa atin yan. So anyway, again, ideally, it's 7 p.m. every Saturday sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replace din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi nyo naabutan ang premiere airing nito. Kaya nga, huwag nang patayin ng TV. Huwag nang patayin talaga. Correct. Yeah. Actually, masarap nga matulog na nakabukas yung TV, no? Actually, ako nakakatulog. Correct. Ginagawa nila. Kaya nga, ewan ko lang kung sa TV nyo may sleep, pa rin, feature. Wala na. Oh, talaga? Mas okay pa yung mga lumang TV, no? Kasi pwede... may sleep feature. Sleep, like 30 minutes after. So, matulog ka. Oo, totoo. Diba? Anyway, mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable providers sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. At kung wala pa po kayong cable or di kaya naman po ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil wala pong One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT. Para po may access kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o kaya po bisitahin yung social media accounts ng GSAT katulad na lang po ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge Jane? Okay. Knowledge is power and sharing is caring. Yun. And again, maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa walang sawang panunood at suporta niyo po sa People's Court. Special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes. And of course, maraming salamat in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time now for a special shout-out to some of our kahuntahans. Sino bang babatiin natin today, Attorney Al? Yes, Judge. Special shout-out kay Ma'am Nora Cubos Lantoy
na nag-post ng comments sa latest episode natin with Prosec Miles ng very nice program. Diba? Salamat po, Ma'am Nora, and please continue to watch and support People's Court po. Ayun. Ayan. Ikaw naman, Judge. Sino ang babatiin natin? Ayun. Salamat po muna kay Ma'am Nora. Yung pinost na yun ay sa Messenger. Hindi, sa Facebook. Sa comment mismo. Sa comment sa Facebook nung sa episode natin with Prosec Miles. Yes. Ang susunod na shoutout naman natin ay para naman sa kahuntahan nating nag-post din ng inspiring comment sa episode na 108 natin, no? Si Ramon Villafaña Paglia Jr. Yung episode 108 natin, yung tanong mo, sagot namin, part 4. Sa Messenger. Ba't ba Messenger ako na Messenger? Sa Facebook. Correct. Kasi puro kasi Messenger. Hindi kasi mga iba wala ka na rin message. Pinopost do. Kaya di ko alam kung active ka pa ba sa Facebook. Hindi na masyado. Wala na. Okay. So, lurker ka. Hindi rin. Kasi nagla-log out na ako. But anyway, eto po. Okay, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang message na po ay ito. More power po sa show ninyo. Marami po akong natututunan by watching your show. Sana po ay magtagal ng mahabang panahon at mas humaba pa po ang oras ninyo sa ere. God bless you po, Judge Jing and Attorney Al. Diba? Ilang oras kayo gusto nila? 5 hours? 5 hours. So, para lecture na. Dahil pa yung bar review lecture. Ano to? Wala tulugan ni Herman Moreno. Parang ganon. Yun ang gusto niya. Para mas marami para mapag-usapan. At umiiyak po ulit si Attorney Al. Ito talaga kailangan ito magpatanggal ng ano. Ano ay sabi mo? Tear glands. Oo nga. Masyado po. Tears of joy po niya yan. Kasi magpapasalamat po siya ulit. Ayan. Okay. Ayan. So maraming salamat po ulit, Ma'am Nora at Sir Ramon. At sa lahat who took the time to greet us po and to watch our show. Mabuhay po kayo. So para naman po sa iba pa nating kahuntahan, welcome po kayo mag-message sa amin o mag-post na inyong comment of support and appreciation. Kasi talaga nakaka-inspire yun, nakakaiyak nga eh. Yan. Kaya pula naiiyak si Atty. Siyempre, yung susunod po, tuwalya na ang dadalhin natin para sa kanya. Or hindi, meron ako para host dito, para catheter, di ba? Para leading away from Bro, sayang yung makeup ni Rose. Ayan. By the way, welcome back, Rose. We're happy you're back. Rose. Yes. Ayan. Welcome back. Ayan. You may also send us your questions, comments, or suggestions regarding our episodes. Again, you may contact us either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our FB page and YouTube channel. Yun. And actually, ihabol ko pala pati sa TikTok kasi meron tayo na-receive na question sa TikTok account natin. And, ma'am, wag po kayo mag-alala, nakapila na po yung pagsagot namin sa tanong nyo. Doon po nag-post sa atin ng message or nag-send ng message sa TikTok. So, pwede din po kayo doon sa TikTok natin. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. Mauna ka na ulit. Hindi wala pinatuyo yung mata ko. Sige, natuyo na eh. Tuyo na siya. Yes. Parang ako lang tuyot. Anyway. Sige na. Sige, tama. Nabasa pa tayo mapunta. Anyway, thanks, Judge. So, una, gusto ko batiin ng belated happy birthday last July 16 ang pamangkin ko sa pinsan na si Alshamir Tumog. Ayan. So, hope you enjoyed your birthday, Jan. Ayun ang kanyang nickname, Jan. Ang layo, di ba? Oo. Ganun talaga eh. Ako nga, Marjorie, tapos Jing, di ba? Jing. Okay lang. At least meron naman J do sa Marjorie. Sa kanya wala. Wala. Jan. Alshamir, tapos Jan. And also, belated happy birthday din from all of us here in People's Court kay Attorney Morgan Nicanor, who celebrated his birthday last July 14. So looking forward to have you again in the show. Your third time in the show. Yes, tama. Yan. So how about you, Judge? Sino ang babatiin? Yun. Hello dun sa mga binati mo. Belated happy birthday kay Jan. And lalo na nga kay Attorney Morgan Nicanor, no? O mag-guest ka ulit sa amin, tapos padala ulit nung dragon fruit na masarap. Kasi masarap yung dragon fruit nila. Alam ko meron din sa pinya eh. Meron ba? Talagang kaya in-invite tayo doon. Hindi, pero happy birthday. Pasensya ka na kasi nga hindi na ako masyado nag-ano sa Facebook. So, mabuti na lang si Attorney Al. Very active sa Facebook. Nakikita niya yung mga ganon. But happy birthday, Attorney Morgan. Ako naman, ang gusto kong batiin ng happy birthday ay ang brother ko na si Patrick sa July 25. Ang Patrick ang pangalan niya, pero since pagkabata pa, ang tawag namin sa kanya Pok. Pok lang. Pok, oo, Pok. Pok.
Ewan ko ba kung ba't naging ganun. Although ako, ang special name ko sa kanya, Pokbe. At tawag mo sa kanya? Oo, Pokbe. Until now, Pokbe. Of course, yung mga kaibigan niya, tawag sa kanya Pat or Patrick. Pero for us, he will always be Pok. At para sa akin nga, Pokbe. So, happy birthday sa'yo, Pokbe. Kahit ilang taong ka na, Pokbe ka pa rin, di ba? May God bless you more and enjoy your special day with your family. Yan. At manlibre ka naman. Ayun na, importante rin. Manglibre siya. Oo, tama. So, happy birthday kay Patrick, a.k.a. Pok, a.k.a. Pokbe. Siguro dahil tawag mo sa kanya, Be. Di ba? Parang ganyan tawagan. Baby kasi. Nung ano pa siya. Kaya na, Pokbe. Alright. So, with that, it's time to reveal our topic for today's episode. Sa mga kauntahan, kamakailan, ilang beses ding nag-viral ang mga videos na ilang teachers na either nagsisermon sa mga estudyante, tapos galit na galit pa, no? Kasi talagang yung emotions, nagrarant sila. O kaya ay yung mga sinasaktan yung mga estudyante. So yan po pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba ang tamang pagdidisiplina sa mga estudyante sa mga paaralan? Yun, oo nga. Kasi kuminsan baka mamaya taken out of context. Katulad nun sa teacher na parang nagsesermon siya. Yes, nagsesermon siya. Baka naman sobrang frustrated na siya doon sa nangyari. Although yung sa pagpaparusa, yun yung medyo hindi ko pa rin maano kung bakit ba naparusahan ng ganito yung mga bata. Pero anyway, magandang pag-usapan nga natin yan, Attorney Al, lalo na nga at mayroon tayong Child Protection Policy na isang department order, no, DepEd order, so Department of Education order, na in-issue pa way back in 2012, so 12 years na ito. Kaya, yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kahuntahan, tungkol nga doon sa tamang pagdisiplina sa konteksto po nitong Child Protection Policy ng DepEd. Correct. Pero syempre, hindi po mawawala ang pag-discuss muna natin ng dalawang featured questions for today sa second segment. Then, i-introduce natin ating special guest sa tail end ng second segment before proceeding to discussing in detail our featured topics sa third segment natin. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po uli si Attorney Al Jumrani at syempre kasama pa rin natin ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. O diba? Hi ulit, Judge Jing. Hi again, Attorney Al. Gusto ko yung sabi mo, the one and only. Yes, diba? May ganun pa sa ulo. Alam nga namang the two and only. Syempre pag one, only. Hindi, sa head, ano yung sinasabi? The one and the only. One and only. The one and only. Ayan, diba? Ayan, nawala tuloy. Nawala tuloy yung ate, ano. At anyway, it's me again po, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may dalawa tayong tanong na sasagutin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos po ay magbibigay tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic, tungkol sa tamang pagdisiplina sa mga estudyante in light of the 2012 DepEd Child Protection Policy. That's right. Ayan. Gusto ko lang i-share, no? Sabi ko nga, with all the itong mga nagva-viral na mga videos, sabi ko mukhang hindi ko kaya maging primary school teacher. Ay
Ay, napag-usapan nga rin namin yung kanya nung special guest natin nung bago ka dumating. Parang ang hirap na mag-ano ngayon. Maging teacher. Pero anyway, saka natin pag-usapan yung mga kontahan. Sa ngayon, sagutin muna natin ang dalawang tanong na mula po sa inyo. Ayan. So, ready ka na ba for the first question, Judge G? Ay, hindi. Pero no choice. Sige, go ahead, Attorney Ann. I will do my best. Yes, ikaw pa, you always do your best. Kapag hindi mo nagagawa ang best mo, nagkaka-migraine ka, sumasakit chan mo, di ba? Sabi, oh my God, I have not done my best. Parang napaisip. Hindi ako to. Ang OA, no? So, ano na yung tanong natin? Okay, sige. Wait lang, nasa ko muna mata ko. Iyak na naman po siya. Oo nga, gabi. Tapos ako lang nagpapatawa sa sarili ko, no? Okay, anyway. So, Judge, pinadala sa atin ang tanong na ito sa Messenger na isang kahuntahan nating itago natin sa alias na Nati. So, ang tanong niya, halimbawa, sa isang rape case, yung babae humingi ng 100,000 na binayaran naman ng akusado. Okay. At may pinirmahan pa nga silang kasunduan. Pero itunuloy pa rin ng babae ang kaso at yung akusado tuloy nakulong pa rin. Bakit nga ba ganun, Judge? Okay. Ito yun, no? So, thank you, Attorney Al, for reading Nati's question, and thank you, Nati, dun sa tanong mo. Bakit nga ba ganun? Actually, parang kung isipin mo, unfair. At hindi lang yan nangyayari sa isang rape case. In any criminal case, no? Kahit na, for example, nagkaroon ng amicable settlement dun sa civil aspect of the case, tapos dumidiretso pa rin yung criminal case, no? Ang mas malungkot lang dun sa senaryo kasing binigay ni Nati, nakakulong yung akusado dahil rape, non-bailable offense. Bakit nga ba ganun? Kasi po, sa isang rape case, lalo na ako nag-testify na yung complainant, walang yung affidavit of desistance, hindi... Walang effect sa court. Walang effect sa court, no? So, hindi natin alam, assume natin na si complainant ay nag-testify na, pero later on, she changed her mind, nag-execute na affidavit of desistance. Maaring ang korte hindi tinanggap si affidavit of desistance, tumuloy ang kaso. That's one scenario. Maari rin naman na dahil nga, kahit nagkabayaran na dun sa civil aspect, si complainant sabi niya, hindi, tutuluyan ko pa rin. Kasi masakit yun nangyari sa akin. So, tinuluyan pa rin. So, hindi po kasi ibig sabihin na porque nagkaroon ng amicable settlement at katulad nun, bayaran, meron kayong kasulatan, tungkol dun sa aspetong sibil, no, ng isang criminal case, ay automatic na madidismiss na po yung criminal aspect of the case. Lalo na nga po at tinuluyan talaga, ibig sabihin the prosecution, talaga pong yung prosecutor nagpresenta ng ebidensya, yung mga testigo, lalo na nga to si complainant. Ngayon, iba sana ang senaryo. For example, kung si complainant ay hindi na nag-testify, no? Halimbawa, dahil nagkabayaran na sila, tapos nag-decide siya na hindi na lang siya magte-testify, hindi na nagpakita, yun pa maaari sigurong madismiss ang kaso. Kasi walang ebidensya. Dahil hindi sa walang ebidensya, maaari kasi na-present si arresting officer, etc. Pero kulang ang ebidensya. Di ba? Kasi ang pinaka-crucial testimony doon would be the testimony of the private complainant. So, dito sa senaryo ni Nati, kaya nakakulong pa rin po si akusado dahil nga po, tumakbo pa rin yung criminal aspect of the case kahit na nagkabayaran dun sa aspetong civil. No? So, hindi po, ulitin lang natin, hindi po automatic na porque nabayaran sa aspetong civil yung kaso, automatic ang dismissal sa criminal aspect. Hindi po ganun. Parang medyo tingnan natin, feeling natin bakit ganon, parang may unfairness doon, pero magkaiba po kasi sila. No? So, pero ito, may tanong ako. Kung halimbawa nga na-convict, no, nagkaroon ng judgment against the accused, di ba, magkasama ang civil aspect dyan. Yun. So, pwede nang i-apply doon sa civil aspect yung in advance niya na 100,000. Doon naman siya mapupunta kasi malamang naman, bawa makonvict si accused, no? Mag-award ang korte ng damages in favor of the private complainant. And it's usually 50,000. 50,000 moral, 50,000 exemplary damages. So, 100,000. Yun naman, dapat naman, i-take note yun ng korte na sabihin na since nagkaroon na kayo ng bayaran dito sa civil aspect of the case, hindi na kailangan pagbayarin ulit si accused. Pwede i-present yung proof of payment. O diba, parang ano lang, statement of account, binayaran mo sa ano.
Yun yung ano doon, di ba? Kaya po, yun po, Ma'am Nati, I hope na maliwanag po yung ating naging discussion on this. Yan. Pero ang ano lang sa akin, ang ano ko dyan, baka mamaya merong agreement na hindi ko na itutuloy. So, baka may misrepresentation doon sa akusado. Pero hindi Dapat para isipin nyo pa rin, it's a crime against the state. Yes. So, ang complainant mo talaga, ang Estado. So, witness lamang yung private complainant. Kaya tawag nga sa kanila kung minsan, hindi private complainant, kundi complaining witness. Correct. Kasi witness siya for the prosecution or the people of the Philippines. Kaya kahit na mag-settle ka dun sa complaining witness, ang kaso depende pa rin sa state kung itutuloy niya o hindi. Yun. Ayan. Thank you very much, Judge, for that very enlightening discussion. And thank you rin, Attorney Al, for the supplemental discussion. And the interaction. And the interaction. Yan. Correct. Ayan. Ngayon, siguro kung nung judge ka pa rin ngayon, tapos ako, limbawa, nag-appear ako sa iyo, siguro mag-i-interact na tayo ganyan. Mag-i-inhibit ako. Mag-i-inhibit ka? Okay. Hindi. Akala ko baka i-contempt mo ako, no? Hindi. Nasabihin ko in public, I know this person. I know this person. I know the counsel. Would you like me to inhibit? Pero sasabihin ko naman sa kanila at sa inyo, ina-assume mo talaga may hawak kong kaso sa korte mo, no? Andito lang ako dahil gusto ko lang. May ganong mapadayan. Gusto ko lang magpakita sa'yo Gusto sa lang court. magpakita. Anyway, so ako naman ngayon sasagot. Sige, what's the question, Judge? Okay, ito na ang ating second question ay galing din sa isang kahuntahan natin na itatago natin sa alias na Tony na sinend naman ito sa Messenger. Ito ang tanong niya. Hello po, Attorney Allen, Judge Jing. Magtatanong lang po ako. Kapag po ba umutang loan sa bangko tapos ang ginawang garantor ay ang titulo ng lupa, kapag po ba hindi nabayaran ng loan dahil sa laki ng interes o dahil sa failure, makukuha ba nila, meaning to say yung bangko, ang iginarantor na titulo na lupa? Yun. Attorney Al? Yan. Okay, sige. Thank you very much, Judge, for asking that question. Hindi pala question mo to, question pala to nito. Tony. Thank you for reading Tony's question. Ayan. So, liwanagin lang natin. Kasi base sa tanong, parang hindi gaano angkop yung pagkakagamit ng term na guarantor. Correct. Kasi parang ang nangyari is naka-mortgage ang titulo. Kasi pag sabi mong guarantor, tao kasi yun. Yes, it's the promise to pay the debt of another. So dito, ang property, yung titulo ay nakasanla or naka-mortgage sa bangko. Yeah. But anyway, parang ganun din naman eh. It answers for the obligation. Yes. So, sa tanong kung pwede bang makuha ng bangko ang titulo ng lupa or yung lupa mismo kapag hindi nabayaran, well, una-una, we have to say the answer is no. Bakit no? Kasi hindi pwedeng yung collateral mismo, yun ang pambayad. Kumbaga, hindi yun pwedeng angkinin ng creditor kasi security siya. Pero on the other hand, pwedeng makuha ng creditor kapag dumaan sa foreclosure. Ayan. So dapat dito siguro tinanong muna ni Tony doon sa bangko anong proseso. Kaya ito pinapaliwanag namin na ang proseso sa pag-apply or pag gamit ng collateral doon sa pambayad sa utang is ibibenta muna sa public auction, tapos yung creditor or yung bangko, pwede siyang mag-bid doon. At madalas, siya lang ang nagbibid. Yes, kaya doon yun yung process kaya of nga, acquiring. napupunta sa kanya. Ayun, kaya pang magugulat yung borrower na, hala, napunta na sa bangko yung bahay. Yes. Pero may proseso po yun. Foreclosure po yun. Yun. Ngayon, kailangan dumaan sa tamang proseso. Yes. Kasi meron tayong judicial foreclosure and extrajudicial foreclosure. Yes. Which, by the way, hindi pa natin pala naging topic yan. Yes, kaya dapat, siguro, no? Kumuha tayo ng isang expert sa foreclosure. Pero iba yung nasabi mo kanina. Foreclosure ang sabi ko, iba narinig mo. Sige, ikaw ha, wala kung ano-ano po. lang iniisip mo I said foreclosure. Sige na, foreclosure. Foreclosure po talaga ang pinag-uusapan natin. Anyway po, tama. Wala pa tayong episode on that. At magandang liwanagin natin yan. Kasi nga, dun sa tanong kanina, kaya pa ng answer natin is no and yes. No and yes. No, hindi siya pwede direct acquisition, hindi automatic. Pero yes, may possibility through the process of foreclosure. Yun, no?
So, I think malinaw namang nasagot na no, ni Attorney Al at na-discuss tungkol nga doon sa question na yon, tungkol nga doon sa titulo ng lupa, doon sa tanong na yon ni Tony. Okay? Correct. Now, thank you ulit, Nati and Tony. Pasensya na po at nagkaroon po ng lag kasi kung minsan po ay nagkakaroon din ng lag doon po sa ating binabasa. No? At yung mga guide po namin. Yan. So maraming salamat po ulit sa inyo. Sa iba pa nating mga kahuntahan na gusto naman po magtanong sa amin. Ngayon naman po sobrang bilis. Kung meron po kayong mga tanong, ay pwede nyo pong ipadala yon sa amin, either directly nga po sa ating messenger o kaya naman po ay sa TikTok o kaya naman po ay by posting them as comments sa any episode po sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. Tama. Pero paalala lang po uli mga kauntahan na kapag may aktual na kaso na kayo o nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer na po. Huwag po kayo mag-self-lawyering na tinatawag. Ayan, yung nag-google lang kayong ganyan. O kaya nag-artificial intelligence. Yes, artificial intelligence. O di kaya ay maghanap lang ng ibang tao, kaibigan, kasama sa bahay, ganyan, para lang makinig at i-confirm yung sinasabi niya. Yan, diba? Sabi, di ba tama yung sinasabi ko? Di ba dapat ganito? Siyempre, yung kausap mo, sabi, oo. Kasi hindi naintindihan. Naintindihan. Pero anyway, again, get a proper legal counsel, private man yan o public, para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. Yun. And finally, reminder lang din po mga kahuntahan na ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information purposes only. Para dagdag kaalaman po para sa inyo mga kahuntangan. At kahuntahan. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulong po sa inyo. Hindi po legal advice, legal assistance, at lalo na pong financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtatanong sa amin. And with that, Judge Jing, let's discuss our topic for today. So, as we have earlier mentioned, mga kauntahan, kamakailan ay may mga nag-viral na videos kung saan may mga guro na nakuhanan na nagsisermon ng husto sa mga estudyante niya. Napanood ko yun, yung naka-selfie siyang ganyan, no? Tapos haba pa ng video, pero feel ko talaga yung galit niya. Siya talaga. No? Parang frustrations niya, lahat nandoon. Yes, diba? Grabe talaga. At meron ding video dati na pinaparusahan ng teacher ang pasaway na estudyante. Ito marami to, different levels. May isa, panood ko, nasa labas yung estudyante. Oo, doon siya nagkaklase. Oo, nakaupo siya doon. Ayun, yung pangalawa naman, ito na from the subtle to the extreme. Yung extreme talaga, binugbog, sinipa. Oh my God, talaga ba? Kaya sabi ko talaga, grabe, ano ang yung pagsumabog, no? Yung teacher doon. Pero hindi mo alam kung anong kayang gawin eh. Yes. Yun na nga eh. Baka na gano'n na, nagdilim na rin yung paningin. Lalo doon sa pagpambubugbog na sinasabi mo, no? Oo. Ngayon sa unang panahon po kasi, actually ito personal experience ko, napalo na ako ng stick, nabato na ako ng eraser ng tawag niyan, eraser tsaka chalk. Yung chalk mismo. Yung chalk, eraser, ruler, ganyan. Tapos nabato na rin ako ng, anong tawag niya? Yung coconut husk? Anong tawag sa inyo? Yung bunot. Bunot. Oo, ayan, kasi yung pang ano mo sa floor. Kasi pagka-monitor ako ganyan, sabi mandaldal ako eh. Kaya sabi sa akin ng teacher ko nung grade 2, alam mo, wala na, naubos na pasensya ko sa'yo. Gagawa na lang ako sa'yo, gagawan kita ng award. So may award ako nung grade 2. Most active. Kasi nga daw most talkative. Okay. Ayan. So noong unang panahon na yon, actually, sinasabi lang sa akin ng tatay ko, buti nga sa'yo. Ganun nga eh. Kaya talaga, I'm sure na inabot mo rin yung judge, yun no? Yung nagsusulat ka ng I will not, I will not ganito talk. Kasi dati sa school namin, meron yung English only policy pa nga na bawal kang magsalita in Filipino. Ewan ko ba kung bakit. Siyempre, para to teach you
the English language. Dapat, sanayin muna sa ako kasi yung belief ko. Dapat unahin muna na masanay ang mga bata sa native language which is Filipino, bago sa English. But anyway, so I will not whatever. I will not cheat. I will not speak in Filipino 100 times hanggang mapagod ka, di ba? O kaya naman, bibigyan ka ng extra duty as cleaner. So, yun sa panahon ng mga, tapos lalo na nga sa panahon ng mga magulang natin, baka hindi lang din yan, bago sa kanila. Yung parang ikaw, napalo ka. Alam mo sila, napalo. Pwede ko mabanggitin yung teacher ko. Talaga ba? Hindi ko alam ko, of course, kung nasa, pagadian pa siya. Hello po kay Mrs. Soriano. Ayan. So, natatandaan niya? Natatandaan ko. Pag grade 3 ako noon. Grabe talaga. Sabi ko, parang grabe naman yung teacher Pero hindi ka napingot. I know. More like, talaga, yung stick talaga, yung kamay, yung ayan, napapalo. Napapalo, ganyan. Okay. Tapos lagi ako nasusulat nga sa Noisy. Ayan, yung pa yung isa, yung lalagay ka sa Noisy, tapos patatayuin ka sa corner, di ba? So parang, ewan ko ba. Tapos meron pa yung panghihiya, nalalagyan ka pa ng, yung class, the class goons, or hindi clown yung parang pinakabobo, or something like that. Meron kang ganong corona, mga ganon. Hindi naman ako naka-experience, pero may mga kaklase ko, may mga ganong naanuhan. So, ang kaibahan lang nung unang panahon as compared to today is dati, hindi magva-viral ang isang teacher for disciplining the students, unlike now. Correct. At lalo na nga na meron na tayong child protection policy sa schools, courtesy of the DepEd, since 2012 ito. Overall, maganda ang DepEd order na ito, lalo na kung proper ang observance at hindi na-abuse sana. Correct. Oo nga, Judge. Dapat fair and reasonable ang implementation nito to be effective. Pero para mas maliwanagan ang mga kauntahan natin kung tungkol ba saan ang DepEd order na ito, mainam ng kasama na natin ang ating special guest judge. Tama ka dyan, Attorney Al. And as always, you have the honor of introducing our special guest. And lalo na, I'm sure you're very proud dahil former student mo ang ating special guest. Yes, of course. No? Proud moment again. No? Dati, siyempre, estudyante ko lang siya. Tapos, nasa receiving end siya. Pero never naman ako naging violent na teacher sa kanila. Actually, daw, kinukwento niya kanina, maganda raw pumasok sa klase mo. Mas natututo raw kasi comfortable daw. So parang mas siya, inducive for learning. Kaka-comfortable nila hindi na nga siya nag-aaral sa classes ko noon Hindi sabi niya pagka may tinatawag ako, wala nakakasagot. Parang nakakahiya nga daw na hindi sa'yo mag-aaral. Kasi nga daw, parang eto na, maganda yung pagkaka-discuss. Unlike daw ibang prof na sobrang terror, na hindi ka maka-aral, hindi maka-concentrate. Hindi ako terror sa class nila. Raw, comfortable ka. Although, naalala ko yung kwento mo dun sa isang estudyante mo na hindi alam ang Pasig River. Na-trigger ka. Pero hindi ito yun. Hindi ito yun. So, anyway, kaya dati, siyempre estudyante lang siya. But ngayon, tayo na makikinig sa kanya. Ako na makikinig sa kanya. Correct. Ayan. Kaya nga perfect topic sa kanya kasi siguro siya-share niya mamaya na kasi he was a child of both primary school teachers ata, di ba? So, kaya siguro makaka-relate siya sa topic na to. So anyway, our special guest used to be the legal officer of Culion, Palawan, but is now in private practice with his own law office based in Coron, Palawan. Diba? Parang gusto ko, palit na lang kaya kami, no? Doon na lang ako. Anyway, at magkakaroon na nga siya ng law office doon, no? Ayan, kaya, and also, he obtained his Juris Doctor from FEU, kung saan ko siya nag-estudyante, and his AB Economics from the University of Santo Tomas. Yun. So mga kauntahan, without any further ado, let's welcome to the People's Court stage, Attorney Clarence Joseph M. Ronquillo. Yes. Hello, Attorney CJ. Attorney CJ pala. Kanya tapos kay Attorney Clarence. Ayan, okay. So, ayun, thank you very much, Attorney CJ, Clarence, for accepting. Ayan, kasi si Attorney CJ kasi very active na rin siya ngayon sa legal consultation, sa private practice, at saka nag-guest na rin siya sa mga iba't ibang media, like sa radyo, na interview na rin siya. Kaya sabi ko, imbitahan natin. Ayun, and yun nga, mabuti na lang kahit nakailang changes na tayo. Maraming salamat talaga, Attorney CJ, na available pa rin siya, diba? Now, before we go to the nitty-gritty, yung seryosong usapan natin
tungkol nga sa topic natin. Doon muna tayo sa something light. No? Yes. Let's start with something We light. have a personal question. Oo. Nag-heads up naman ako sa kanya na may personal question, pero hindi niya alam kung ano. Ayan. Ito. Since you're from Palawan, ayan. Anong particular place doon na mako-consider natin na under the radar, ibig sabihin hindi pa siya tourist spot, no? Ang pwede mong mai-recommend na puntahan at bisitahin at bakit? O, di ba? At bakit pa, di ba? Actually, Judge, ang hirap ng tanong niya. Kasi parang pag Coron kasi parang any place dyan is ano eh. As is na tourist spot yan, any place. Pero siguro... Ibang places pa sa Palawan na po pwedeng palagay mo magandang under the river. Is, ano na siya, tourist spot na ba siya o hindi pa? Emerging po. Yun nga pa lang, emerging oo. na si Kulyon eh. Correct. So, palagay ko po, ang masasabi ko na something place to visit po would be Kulyon. Kulyon na. Opo. Okay. Kasi emerging Emerging pala. po. Correct. Okay. Pero paano access to Kulyon? Oo. From Coron po, meron dyan ferry po na nagsiservice, Montenegro. Okay. 1 hour po ang hour. from Coron to Kulyon. Okay. Daily po ang biyahe nun. Daily. Ilang beses? Like maraming beses sa araw? Twice a day po. Meron silang morning session from Coron to Culyon is I think around 6 a.m. po ang biyahe. Tapos from Culyon to Coron naman po, 8 a.m. naman po. I see. Tapos may mga resorts na rin sa Kulyon. Meron na rin po. And ano yung pinaka magandang marirecommend mong gawin sa Kulyon aside from kasi sa Palawan naman the usual we go beach, ano pa? Beach. Puro beach. Hindi, snorkeling. Pero sa Coron, nandun kasi yung safari. Di ba yung mga giraffe? Sa Busuanga po siya sa Busuanga. Kalawit po. Under na po siya ng Busuanga. Kalawit. So, to answer your question dyan, siguro ang may refer ko is Culyon. Kasi pristine pa yung Culyon eh. Pristine Emerging pa lang siya. Okay. Hindi pa siya asing commercialized ng Coron. Na pag sinabing Coron, andyan na lahat yung activities. Yes. Crowded yung mga beaches kasi ang daming mga turista. Unlike pag Culyon, bihira pa yung tumatawid, bihira pa yung pumupunta. So, mas ma-enjoy mo. Kumbaga, mas private siya. Pero pwede na rin yung mga, snorkeling, meron na rin sila mga ganun. Meron po. May mga dive shops din po sa Culyon. I see. Okay. Ayun. Mukhang pupunta ka na ata next week, no? Itong weekend. Ganun. Makapag-book na. Yes. Oo nga. Okay, thank you. Yeah. Thank you very much. We will keep that in mind, Atty. CJ. Ayan. So, thank you. And now, mga kauntahan, mag-short break muna tayo bago tayo sumabak sa malalim na discussion tungkol sa ating topic. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Atty. Al Jumrani, at syempre pa, kasama pa rin natin ang the one and only. Yan pa rin The one and only Judge Chico. Yeko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Atty. Allen. Dapat talaga gawan ko na iba pa yan. The one and only. Tapos na yung walang kupas. Wala na. Ano pa? Ang single na si Judge G. Oyenko Nolasco. Single talaga, no? Ayan tuloy. Wala Hello po ulit sa inyo at to all our kahuntahans and of course our special guest. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. And welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are honored to have Attorney Clarence Joseph or CJ M. Ronquillo as our special guest to enlighten our kahuntahans on our featured topic for today regarding
the DepEd Child Protection Policy. At Judge, para marami tayong matalakay today, simulan na natin ang ating discussion. And of course, as usual, bakit nga ba ikaw lagi unang nagtatanong? Sige, ikaw naman ngayon. Hindi, sige, ikaw na. Ikaw na. Next time ako naman. Sige, ikaw naman unang magtanong sa ating special guest. Okay. So, Attorney CJ, thank you ulit for accepting our invitation. So, Attorney CJ, in the simplest manner and words possible, bakit ba nagkaroon ng DepEd Child Protection Policy? In other words, ano ang policy behind this DepEd order? Kasi po, mayroon po sa Constitution provisions na requiring na mandating na all the children are special protection against all forms of abuses. At the same time po, mayroon pong international agreement, Child Protection Policy na ratify noong 1990 kung saan isa ang Pilipinas na nag-ratify dito at sumusunod. Under dito, ang mga palisiya doon una, i-entice ang pag-aaral para sa mga kabataan. Pangalawa is proteksyonan ang mga kabataan against all forms of physical and mental violence. And pangatlo po is ang pagtrato sa bata is may dignity na parang hindi yan basta bata lang yan. Tao na rin siya. So, kung ano yung full human rights yan, kahit bata siya, yun po ang naging basihan yan. Okay. Ang ganda pala, no? Ang ganda ng wisdom or policy behind the policy. Yes, correct. Maganda yung sinabi ni Atty. CJ na to entice the students to study and go to school, and at the same time, while they are in school, they are protected from physical and mental violence. Correct. Okay. Now, Attorney CJ, kasi actually mahaba itong DepEd Child Protection Policy na to, no? Pero isa sa mga napansin ko doon ay meron dito yung mga tinataguri ang violence against children committed in schools, no? Dito sa DepEd order na to. Now, sino ba ang pwedeng maging liable doon sa tinatawag nating violence against children committed in schools? At ano-ano ang mga halimbawa ng mga ito? Anong uri ito? Anong halimbawang mabibigay natin? Pag sinabi po kasing violence against children, committed against children po, ang mga perpetrators po dito ay mga school administrators, academic and non-academic personnel. Okay, Yun po ang mga perpetrators dito. So, ano yung gagawin nila to qualify as such? Ito po ay in the form of physical violence, mental violence, sexual violence, or any principle po against child's best interest. Okay. So, katulad pong bawa, simpleng pagbatok. Okay. Yan, physical po yan. O kaya, may, di ba po usual sa kultura nating mga Pilipino, pag may matabang bata, yung naloko, baboy. Oo. Oy, baboy, halika dito. Yung bawal po yun. Pagkat yung teacher or administrative, pero pagkaklase. Pagkaklase naman po, iba naman Iba po na yun. yun. Qualify. Pero kasi po, kasalasan po sa kultura natin, parang pang-assure lang natin na yung janitor, non-academic personnel yan. Tawagin mo yung isang bata na mataba, na sabi mo, hoy baboy, halika dito. Bawal po yun. Bawal na. Correct. Oo, yun ang Pero alam ko, naalala ko nung bata ako, tatawag akong bakla nung bata ako. Oo nga. Kasi nga Naalala ko po, sabi ko, ito kaklase ko naman. Nakwento ko ba yung Eternal Flame? paano nakwento mo? Pero sige, diba? Ayun, diba, syempre, sikat yung Eternal Flame by Bangles, diba? So, kinuha yung kamay ko, sabi ganyan, hawakan mo kamay ko. Ayan, sabi ganyan, close your eyes. Siyempre, close up my eyes din ako. Give me your hand, bayot. Sabi gano'n. Tapos nagtawanan na lahat. Diba? Tapos hindi ko lang na-realize. Sabi ko, oh my God, naging subject pala ako ng bullying. Dati wala lang, pang-aasar nga lang noon. Correct. Pero Tapos ito ha, doon to during the parang recess na nasa hallway kaming lahat. Tapos ayun. So, pero yun pa nga, parang character building. Pero ang problema, it became parang normal. Ayan. Pero sinasabi mo ngayon, yung mga ganong mga pang lalait or pang asar is di ba pa humiliation? Bawal po yan. Bawal hiyain ang bata. So, yung mga normal natin ginagawa ng kasabayan pa natin, yung mga older generations, pag ginawa ngayon to, naku po. Lalo na mga teachers, non-admin personnel, basta connected sa school, pag sila nang gano'n sa mga bata, basta mo ikaw, ang bobo-bobo mo. Hoy, bobo, halika nga rito. Yan, bawal yun. Pwede siyang na violence. And yung physical and sexual violence kasi, madaling, madaling bigyan ng halimbawa. Kasi physical, pagka, yung katulad mo, na napalo ka dati ng teacher mo, di ba? Yun. Pagka ginawa ngayon yan, automatic pa bawal yan. Yung pinagsusulat sa blackboard,
I will not speak in Filipino, tas 100 times. Parang si Homer Simpson, si Bart Simpson. Si Bart Simpson, sa The Simpsons, iba yun yung lagi, pinagsusulat siya ng ganon. At saka sa Harry Potter, I remember may eksena din doon. Na ganon. Oo, na nagsusulat si Harry Potter sa... Nang napakarami. Pagka ganon, saan kaya siya, tas pinagawa ng teacher? Sa ngayon po kasi, pag titignan po natin kabuuan ng batas, ang pinakatema po nito is best interest of the child. So, yung pong pagpapagawa na yan, kung pagbabasihan po natin yan, ipapasok po yan as humiliation, parang magkakaroon ng side effect sa bata. Ayan. Bakit, parang pinapagawa mo sa akin to. So, napaka-encompassing po kasi nito na parang nare-restrict ngayon kung paano mo kakausapin ng bata, paano mo didisiplinahin, paano mo i-relay na mali ang ginawa mo, kailangan may consequences yan. Oo. Yung katulad nung sinabi mo kanina, na yung isang video na yung estudyante nasa labas. Pinalabas, doon siya doon siya pinagstay ng teacher niya. Kasi di pa naman siya pinauwi talaga. Kaya nga sabi nung teacher, sabi niya, punishment sa kanya yun dahil maingay siya sa loob. So sa labas ko siya pinaupo. Sa labas. Paano yun? Yan po ay pasok as corporal punishment na specifically po pinagbabawal. Okay. Ang concept po kasi natin, pag corporal punishment, iniisip natin, binatukan lang. Pinisikal, hinatak ang buhok. Hindi po ganun. Encompassing po ang corporal punishment. I see. So po, specific na sinasaad po dito is bawal yung pag-i-expose sa bata sa elements, sa araw, sa ulan. Mga dating parusa. Correct. Mga usual na parang nung panahon po natin, parang normal yan. Ako personally, nung grade school po ako, napatayo ang teacher ko sa likod, nakaganon ako, nakanganga. Yan. Bawal na po yan. Kasi pumapasok siya as humiliation. Isa pa pong form ng corporal punishment na encompassing. Usually, ang bata magdadala ng mga bawal na gamit. Maaring laruan, maaring miss policy ang school na bawal ng suot ng alas, nagsuot ng alas ang bata. Confiscate yan. Sabi sa DepEd policy, dapat at the end of the day, ibabalik yan. Unless kung yung gamit na kinompis ka is of imminent danger sa bata. So, may mga bagay na bawal. Yung laruan, kinompis ka, hindi na binabalik, bawal po yun, pinagbabawal po yun. Oo nga, parang na yun act of stealing na rin yun, di ba? Pagka hindi mo binalik. Pero like for example, yung yung mga Swiss knife. Meron kasi mga bata nag-ano na Swiss knife. Nagdadala ng mga deadly weapons. Tapos yung parang credit card lang ang itsura niya, pero yung pala kutsilyo siya. Actually, meron din po yung pen knife. Parang harmless na ballpen. Parang pag in-screw mo, knife sa loob. Ayan, pwede i-confiscate pwede yun. po. At yun na hindi na babalik. Kasi po, napakadelikado dun sa bata. Tama. Pero yung mga cellphone, ganyan, pag kinonfiscate, kailangan, sir, ibalik after the the class day, kailangan ibalik. Kailangan yun, balik sa bata. Okay. So, speaking of corporal punishment, so hindi lang siya physical, na yung, kumbaga, yung may physical injury, pati rin yung psychological. Opo, psychological. Okay. Kumbaga po, anything na ikahihiya ng bata, anything na in conflict sa best interest ng bata, pasok siya doon sa bagay, sa corporal punishment. Yeah. Pero may I ask, meron bang sa bagay, parang it's ironic to say allowable corporal punishment kasi ngayon corporal punishment is hindi talaga pwede. Pero yung pagdidisiplina, meron bang allowable form of ito na sir yung magiging problema. May mga nakausap ako ng mga batchmates ko na nag-engage sa pagtuturo. Actually sabi nila, ang hirap kasi tao ka, may emotion ka, nagalit ka, hindi mo pwedeng ibuga sa kanya na sisigawan mo. So, kailangan daw na is holistic approach. Kakausapin mo, dapat maging mahinahon ka despite the fact na nanggigigil ka na, nanggagalaiti ka dahil sa ginawa. Kailangan mo kausapin yung bata, kailangan mo explain sa kanya na mali yung ginagawa niya. Kailangan mo ipakita sa kanya na itrato mo siya ng parang tao na may dignidad pa rin. Okay. Dignity ng bata palagi, sir. So, bilang teacher, mahirap yun na kasi may limitation ng tao ang teacher na may mga bata na hindi natin maalis na yung problema sa bahay, dinadala sa school. So, doon siya nag-act out for attention. So, yung teacher, kailangan niyang maging malawak ang isipan, kailangan niya kausapin ng mahinahon to, kailangan niyang i-guide. So, definitely, hindi mo pwedeng basta-basta pwedeng sigawan, hindi mo pwedeng physical, siyempre bawal na bawal yun. So, napakahirap po ng sitwasyon ng teacher. So, halimbawa, si teacher, sa sobrang galit niya nga dun sa mga estudyante niya, no? Pangkalahatan naman, parang ngayon teacher na nag-viral, na nagra-rant siya sa mga nagsisermon. Maingay, ganun-ganun. Tapos medyo, she went on this long rant na against wala naman siyang tinukoy in particular, hindi naman siya nagmura,
parang nilabas lang niya yung sama ng loob niya dito sa mga estudyante niya. Would that now constitute a corporal punishment which will be a violation of this DepEd Child Protection Policy? Yan yung judge yung nagsiselfie siya, no? Yes. Hindi ko kasi po napanood yung buong video. Parang portion lang, clips lang yung pinalalabas sa social media. So kung taken out of context, maaaring sabihin na lumabag siya. Pero kung titignan po natin yung buong aspeto, kasi ang linalabas lang po, clips eh. So wala tayong idea. Na-prejudge tuloy si teacher, kawawa naman. So maaring kung anong nangyari po is naglabas siya sa sama ng loob, at the same time after nun, kinausap niya may nahon na humingi siya ng paumanhin na class, pasensya na, tao lang, lumabas lang yung emosyon ko. I want to see you succeed. I need you to inform you na pagdating sa buhay, hindi lahat puro pasarap, maraming mga consequences sa ginagawa nyo. Then I think, hindi yun papasok as violation. Assuming po na, yun rin, sa latter part, kinausap niya, na after niya mag-burst out of emotions, in-explain niya, holistic approach sa klase, na, sorry, nalabas yung, galit, pero hindi ako galit sa inyo, galit ako sa maling ginawa nyo, at ayokong makasanayan niyo yan, na magiging deterioration nyo, na makakasanayan nyo, madadala nyo hanggang pagtandaan nyo na magiging hinder sa inyo para maging successful. Ayun, okay. Now, nabanggit naman na rin ni Atty. Ronquillo kanina yung about holistic approach. Meron din kasi dito sa Child Protection Policy that speaks of yung positive and non-violent discipline of children, no? So, in contrast dun sa corporal punishment, eto daw yung dapat. No, yung positive and non-violent discipline of children. Ano ba itong konseptong ito at anong mga examples ang pwedeng masabi natin para lang din sa guidance sa mga teachers natin na mga kahuntahan na nanonood ngayon? Ito po, ibibase ko po yung sinabi ng kaibigan ko na nagtuturo sa San Beda High School ngayon, si Mr. Raymond Yadaw. Ayan. Resource person ko. Thank you, Mon. Minsan po kasi, hindi may iwasan na nagagalit siya dahil may mga bata na pasaway, walang disiplina. So, ang ginagawa niya, parang hindi niya pinipinpoint yung tao na mag-isa para wag mapapahiya. Yes. In general na yun approach na masabi ba? Kasi sir, pinpoint mo naman ko naman na, bawa, ikaw sir, estudyante kita. O Al, bakit ganyan ka? Ganun ka? Di parang pinpoint ko sila, ikaw sisi yung mga kaklase ko na, ikaw pa lang yung mare, ikaw wala may kasalanan, bakit kahit sir natin yun? So parang kakausapin niya in the whole yung klase, explain niya yung mali na ginawa nyo na hindi dapat kasi that would be deterioration nyo pag hindi nyo puputulin yung masamang ugali nyo yan. I see. So dapat pangkalahatan. Pero hindi rin naman yung parang blind item. Oo, yeah. So parang, sabi niya, alam niyo merong isa dito, no, may kaklase kayo no. Hindi ko nababanggitin ang pangalan pero nakaputi. Nakaputi, nakaupo dito sa row 4. Tapos etong ginawa at may initials na ganito. Diba? So pagka ganon, hindi na rin siya positive. Now, bukod doon, ano pa kaya ang pwedeng example natin, Attorney CJ, dun sa makukonsider natin na positive and non-violent form of discipline dito sa mga estudyante? Siguro po, Judge, ang maganda dyan, hindi mo maiwasan na pagalitan mo. Bago ka matapos yung klase, kausapin mo ng masinsinan yung klase. Explaining them na, class, kaya ala ako nagalit dahil sa napoprostrate ako dahil alam ko potential nyo. Nakikita ko potential ng sa inyo na masisira kayo pag yung pangit ugali nyo yan, hindi nyo puputulin at an early stage na makakasanayan nyo yan. Siguro po, ganun ang isang classic example. Pero like, paano nandun ka na sa moment na, alam mo yun, na ito na, tagang sasabog na ako or what? Pag nag-walk out. Kaya, ma-walk out na lang, pwede ba yun? No, sir. Para sabihin niya na, okay, kesa naman may masabi pa ako sa inyo, mag-walk out na lang ako, I'll see you in 30 minutes. No, sir. Kasi ito pong dyan, ang consequences. Parang may idea na ako. Bilang teacher, responsibilidad mo habang nasa class schedule mo yan. The moment na iwanan mo yan at may nangyari, liability mo yan. Kaya, bawal din. O mag-walk out ka, pero nasa labas ka na pito. Hindi mo masasabi, sir, mamaya, magsaksakan ng lapis yan, magharutan, may ma-injure. Hindi ka pwedeng umalis kasi responsibility mo sila. Kailangan mo i-monitor, bantayan yung sitwasyon. Kailangan mo i-manage yung klase. The moment na mag-walk out ka dyan, mangyayari ka. In case na may mangyayari ka, pananagutan mo yan. Unless meron kang teacher assistant or teacher aid, no? Na magbabanta. Or yung parang, meron tayong parang bidel
Oo, parang OIC ng opisina. Pero hindi Opisina ng siguro- room na pero alis yun muna nga, ako. Ganun. matindi Yeah. yun. Baka mamaya kasi may magsaksakan nga ng lapis doon eh. Yeah. Yari ka. Unless nandun ka lang sa labas, sabihin mo, class 5 minutes lang, kailangan ko lang Oh, huminga. yeah. Oh, Ganyan. correct. Siguro pagka ganun, pwede na yun. Oo. Kasi ano Or po, Judge, ano, di ba, yung to, kasi sa bahay kasi, no, I think pati nga yung psychological trauma din na rin. Kasi I remember before, parang wala namang violence directed to any student, except yun na nga, pag ilang beses na napalo ako. Pero kapag kayong para sa lahat, pinapalo yung mesa. Nung stick nga yun, ganun, pack, or kung paminsan din yung ibang teachers ko, hinahagis yung mga libro, ganyan. So parang wala namang natatamaan, pero tahimik na kaming lahat, ganun na. Yung mga ganun. Halimbawa, acts of aggression ba or violence, pero not directed at any student. Yung parang ano lang. Yan. Kasi po, sa approach niya, siguro kung titingnan mo kung ano, depende sa perspective mo. Kung pro-teacher ka, pro-student ka, or neutral ka. Oo. Kasi kung pro-student ka, lahat na lang ang gagawin ng teacher. Mali, bawal yan. Mahigpit ka masyado. Correct. Kung pro-student ka naman, kung pro-teacher ka naman, sasabihin mo, kasalanan ng estudyante yan. So, we need to balance it po. Yeah. Huwag natin abusuhin yung provisions ng guidelines. Yan, tama ka Kasi kung doon. iabusuhin po natin yung provisions ng guidelines, kawawa ang mga students natin, kawawa ang mga teachers natin. Kasi ang mangyayari po niyan, konting maganda intention ni teacher na tama naman ginagawa, i-justify, sabi din sa guidelines nyo, ito yan, bawal yan. So, we need to balance it out po. We need to take perspective from the median point na intindihin mo yung situation, wag yung one-sided ka palagi. So, sa instance where nasabi mo yung paghampas ng mesa, personally, I don't think it's offensive or bawal. Kasi, to call their attention, nahampas mo lang naman. Lalo na kung rowdy. Correct, yan. Or Para to ganun call their pala. attention. Pero kung halimbawa yung sirang-sira na yung mesa talaga at saka yung Wala na. Oh my God, what's happening? Kasi papasok yan dun sa sa mental Correct. violence din, Yung di ba? fear, kasi nagsusow ng fear na kasi sa kanila. Napaka-encompassing po. Di ba niya, physical, emotional. Correct. Yeah. Kung hindi mo physical, papasok na yun under emotional abuse. Oo, kaya nga, Correct. depende. Okay, sabihin na natin merong violation. What's the sanctions or punishment para dun sa teacher? Ang ano naman kasi sir, depende yan eh. Usually, baka i-reprimand lang, kakausapin. Wala pa naman po ako na balitaan na tanggalan ng license sa teacher kasi wala pa naman umabot sa punto na nanakit ng estudyante or kinasuhan or mga extreme cases ng sexual assault or sexual related crimes. Wala pa po tayong nababalitaan ng gano'n. Pero kung halimbawa, depende sa nature ng act, pwedeng administrative, pwedeng criminal, pwede rin civil. Yes, yes. Ayun, Oo, okay. oo. Tapos Okay. pwede pang administrative doon sa school niya, pwede administrative din with the PRC. Na pwede siya tanggalan ng lisensya Kasi may din. lisensya May siya license eh. sila sir, Correct. highly regulated din sila eh. Oo, kaya Yes, tong okay. child protection policy na to eh. Okay. Correct. Ayun, meron pa actually last, no? Kasi pinag-usapan na rin natin ang DepEd Child Protection Policy. Ano naman yung bullying? Ang bullying, sir, as defined by the Child Protection Policy, it's a act or series of acts na towards a vulnerable person committed by a fellow student that would result to intimidation, physical pain, emotional distress. So, ang keyword dito, bullying, is student to student. Yun. Yun yung kaibahan Okay. naman dun sa yung kanina natin Apo. na violence against children. Opo, Kasi yun naman po. committed Person in by- authority yan nag-commit. persons in authority. Ito naman sa bullying. Bawa, yun nga, yung tinawag kang baboy. O kaya yung nangyari sa'yo, tapos kapwa estudyante. kapwa estudyante ko siya. Yung bullying, bullying yun. yan. Oo. Pero pag ang teacher or non-academic staff, yun na yung violence na committed by the teacher, academic, Yes. non-academic staff. Para maganda against, natin pag part 2 natin, yung no? bullying. Yung bullying, Yung student to mag-center student. tayo doon. Okay, pero siguro finally, baka pwede yung sagutin to, Attorney CJ. Ano ang mga immediate remedies ng isang estudyante who is the subject of this violence, whether committed by a teacher or by a fellow student? Yung pagkaganyan, nandun na siya, nandun na yung ano na yan. Saan siya tatakbo or what? Or hayaan na lang niya? Anong Ang natin sabi dyan? sa protection policy, una is kailangan mo report sa school administrator. The school administrator would magkakaroon ngayon ng due process, informing the both parties kung mga bullying incident, i-inform yung victim and the oppressor.
from there, pwedeng magkaroon muna ng reprimand plus ipagsiseminar rin for the first offense. Second offense, sir, pwede nang mag 1 week suspension. Pero yung suspension na yun, Sino suspend? sir, yung bully, yung bully. Okay. Pero yung Sa 1 week na bully yun, ito. required pa rin umattend sa mga seminar tuloy-tuloy. So, hindi rin siya free cut na, wow, nang bully ako, wala akong pasok, excuse ako. Hindi siya ganun. Hindi siya parang reward. So may procedure May na procedure. dapat. Kasi kailangan ano pa lang habang nandyan pa or any sign of bullying or violence must be stopped agad at the kasi otherwise nagiging ano na siya nagiging constant Endless cycle. Endless cycle, nagiging habit at yun na nga nabibuild din yung na-ingrain siya sa personality or character ng estudyante. Correct. Ayun, nako. One way pa pala, isa pa pala, sir. Encompassing kasi yung term na kung ano ba yung student na protektado nito. Hindi siya yung parang officially enrolled lang. No. Okay. Any children na nasa learning center or sanction nung school, kahit na hindi siya estudyante, sakop siya ng protection na to. So, napaka-encompassing niya. So, misconception na hindi doon lang, na-enroll ka. Opo. Oo. Bawa, ano yung sinasabi mo na, bawa, nasa activity siya na sanction ng school tapos... Bawa, sir. Ma'am, si private school A, nag-offer siya ng extracurricular activity na to entice enrollment. So, nagbigay siya ng parang feeding activity. Nagbigay siya ng open tours para makita yung facilities. Pag may nangyari doon na pasok pa rin siya. Liability mo yun. Kasi hindi mo pa rin sabihin na hindi kita estudyante, hindi ka pa enrolled. The mere fact na sanction mo yun, protektado ng child protection policy yan. And idadagdag na natin na hindi lang limited din sa mga classrooms or dun sa main campus, yung mga geto activities. Pwede kasi during the swimming. Tapos, or mga activities, mga field trip, dun nangyayari yung mga bullying. Tapos, doon rin nangyayari yung mga corporal punishment. No, kasi thinking that they can already be, less formal. Na yun. So, yun, kasama rin yan sa Tama. Ayun, as usual. Naku, madami pa actually tayong tanong. No? Kaso lang, we have very limited time. Pero as usual, marami rin tayong natutunan at marami rin na-clarify sa atin si Attorney Renquillo, Attorney CJ, regarding the salient provisions of this important DepEd order, lalo na nga patungkol sa kung paano nga ba ang tamang pagdisiplina sa mga estudyante sa paaralan. I agree, Attorney Al, kasi yung focus natin nga is on that. Dahil itong ang DepEd order na to, marami pa siyang ibang parte, katulad niya sa bullying, etc., etc. Kaya parang feeling ko kailangan natin mag-part 2 nito, no? Para naman dun sa iba pang importanteng provisions ng DepEd order na ito on child protection. Pero maraming salamat ulit, Attorney CJ. At bago tayo magpaalam, may huling paalala or pahabol ka ba para sa ating mga kahuntahan tungkol sa ating topic or mag-special shoutout ka to anyone? You have the floor. Tingin sa camera na lang. Ito po yung parang sabi nga ng mga kaibigan ko nagtuturo, discipline starts at home. Huwag natin ibigay yung responsibility na pagdidisiplina sa ating mga anak sa eskwelahan. Kasi kailangan, kung sa bahay, disiplinado ang mga anak natin. Paglabas niyan, disiplinado, madadala nila yung ganung bagay. So, yun na yung tanging pakiusap ko na gawin natin yung parte natin bilang magulang. Disiplinahin natin ang ating mga anak, pangaralan natin. Para pagdating sa eskwelahan, hindi na mahihirapan ng ating mga guro na i-augment yung ating tinuturo. Yun, very good. Okay, Thank you. shout out for Shout out the people of Coron Culyon. Culyon, yung promotion sa Culyon. Pasalamat po ako sa mga tumulong sa akin, kay Mr. Raymond Yadaw, kay Sir Frank Enciso, sa mga kasi sila yung mga batchmates ko na nag-engage sa pagtuturo. Okay, so doon siya kumuha rin ng info, background. So thank you. Thank you very much, Attorney CJ. Ayun, sana hindi ito yung first and last mo na mag-guest dito. Yes. At saka sana nga yung guesting na ibibigay mo sa iyo is meron ka ring dito, official travel. Kasi alam ko most probably mag-ilo-launch mo na yung law practice mo sa Culyon and baka maging busy ka na doon. But yes, see you hopefully in the future. Thank you po. Ayan, so that's it mga kauntahan. Hanggang sa susunod, ako po muli si Attorney Al Jumrani. Maraming salamat and see you next time. And again, thank you sa iyo, Attorney CJ. And mga kahuntahan, ako po muli si former Judge Jing Uyan Conolasco. Samahan niyo po kami uli sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.